Come on, say deeper. No? Cultivating a deeper hunger for God. Amen. Tapikin mo ngayon sa kaliwat sa kanan mo, sabihin mo, sabay tayong lumalim kay Lord ngayong taon. Sige po, sabay-sabay tayong lumalim kay Lord ngayong taon. Basahin ko lang po yung Psalm 63 verse 1 na sabi dyan, O God, you are my God, and I long for you. My whole being desires you like a dry, worn out, and waterless land. My soul is thirsty for you. Amen. Tayo po ngayon ay mananalangin. Lord, salamat po for this brand new day. And Lord, we want to fix our eyes on you. Hayaan niyo po ng bawat isa ngayong umaga ay pumayapa. Anumang bagyo, anumang unos, anumang kung kalungkutan, lahat pong ito ay titigil huhupa sa presensya mo. Lahat po ng takot, lahat po ng pangamba, lahat po ng nagwo-worry ngayon sa kwartong ito in Jesus' name. And even those people, Lord, watching online, I pray, Lord God, na magkaroon ng shift sa atmosphere at maranasan nila that you are near. So salamat po. Pinubuksan namin ang aming mga puso sa pakikinig lang yung mga salita. And we are humbling ourselves, O God, before you. Speak to us sa isang clear na pamamaraan in Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ngitian mo ulit ang katabi mo at sabihin mo, ang gwapo mo naman ngayon, ang ganda mo naman. Amen. Makakaupo na po ang bawat isa sa atin. Salamat po sa ating worship team. At once in a while po talagang nakakamiss kumanta ng mga Tagalog. Amen. No? So we will be launching again a series po called Deeper. No? At ang desired na outcome po natin dito, or outcomes, no? I was seeking God. Meron po akong in mind na series dapat, but I believe this is what the Lord wants us to feast upon, no? Ngayong March, after po ng increase na series, nais po ng Panginoon na patuloy na papag-alabin pa yung mga puso natin at patuloy pa po tayong lumalim. So ang desired po na outcomes po natin for this series ay we will passionately seek God beyond Sunday services. Ito po ang panalangin natin. Ito po ang prayer natin na sa pamamagitan po ng series na ito ay tayo po ay magiging passionate men and women na talagang hahanapin natin ang Diyos, hindi lang po tuwing Sunday na nagkakasama-sama tayo. Amen po ba? Amen po ba? Beyond pa po ng araw ng linggo. Nais po ng Panginoon na mag-raise ng mga tao, lalaki, babae, pamilya, na talagang hahanapin siya araw-araw. Also, there will be an increased hunger for prayer, for fasting, and the Word of God. No? Sa biyaya po ng Panginoon, habang binabaybay po natin ang series na to, I hope and pray na mas lumalim yung kauhawan, lumalim yung gutom natin sa Panginoon at ito po'y magresulta na tawagin tayo ng Panginoon para mag-ayuno at magbabad sa pananalangin at sa kanyang mga salita. Also po, ang nais nating makita sa series na ito, we will be a community that expects and experiences revival. Ang revival po ay hindi lang po yung takbuhan sa altar, pag-iyak, pero ang revival po ay talagang, ang resulta nito ay pagbabago ng puso, pagbabago ng buhay. Pag merong revival, may transformed life. May changed life. Amen po ba? At nais po nating makita ang revival na mangyari sa ating pong pamilya. And lastly, ang nais po nating na outcome is we will never be satisfied with a shallow relationship with God, but we will continually press in. Natutuwa po ako na may mga nakausap po ako just yesterday doon sa foundation class na dahil po sa increase series natin ay talagang nag-increase din po yung desire nila na kilalanin ng Panginoon. No? Kung dati po ay ang mga nag-re-respond sa mga discipleship ay mailan lamang. Pero ngayon naniniwala po ako
that this is high time. It's high time na marami pong tinatawag ang Panginoon. At sana isa ka doon. At isa rin yung katabi mo. Amen po ba? So yan po ang nais natin. Sa biyaya po ng Panginoon ay malakaran natin yan sa tulong niya. So for our first installment ng ating pong series Deeper, nais ko pong talakayin po natin ang mensaheng ito at ang title ko po sa ating first installment is A Holy Hunger. Come on, say A Holy Hunger. Sino po dito gutom na? Nag-almusal na? Buti pa kayo. Amen. Nagkape na? Hindi pa rin. Patay po tayo. So, a holy hunger. And our power verse po for this morning is found in Matthew chapter 5 verse 6. Nasabi po dito, basahin natin na sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Ito pong series natin ngayong buwan po ng March, no, ay gusto pong tumbukin ng Panginoon yung problema sa kapanahunan po natin ngayon. And I think the problem today is this. There is spiritual malnourishment in a world of distractions. Alam ko po, alam niyo yung ibig sabihin ng malnourished. Yung isang bata or taong payat na payat at hindi nakukuha yung sapat na bitamina and nutrients na dapat ng kanyang katawan. Tama po ba? At hindi lang po yun limited doon sa physical na pangangatawan, but also nangyayari po to sa spiritual nating buhay. Imagine, we live in an age of abundance. Abundance po ang information. Abundance po ang entertainment. Ang dami pong opportunities sa paligid natin. Ang dami pong, what do you call this? Mga bagay, materially, na pwedeng magbigay ng comfort at mapadali ang buhay natin. Pero ang katotohanan po, despite having more than ever before, we're blessed. Habang pong papalapit na papalapit tayo sa pagdating ng Panginoon, mas lalo pong nagiging advanced ang technology, mas lalo po tayong blessed. Tama po ba? Pero makikita po natin na habang nasasabi natin that there is abundance all around us, hindi natin maikakaila that there are a lot of people who feel empty. A lot of people who are restless and unsatisfied. Paano nangyari na sa panahon na napaka-advance at halos nandyan na po lahat, ang isang tao ay hindi pa rin mapakali. Ang isang tao hindi pa rin mabusog-busog. Ang isang tao hindi pa rin mapanatag. Nararamdaman niya pa rin na may kulang sa buhay niya. And sad to say, our bodies are well-fed, but our souls are in famine. Hello? Huwag mo na tinan yung katabi mo medyo mabusog-busog, malusog-lusog. Baka magalit sa'yo. Dito na lang po yung tingin ko sa ilaw na yan. O di rin po ako titingin sa inyo. Baka magalit kayo sa akin. Paano daw po nangyayari na yung katawan natin ay busog na busog, pero po ang ating kaluluwa ay payat, nagugutom? Hello? We scroll endlessly sa social media. Nandyan yung pagbe-binge watch po natin. Nandyan yung paghahabol natin sa success. And yet, we still feel unsatisfied and unfulfilled. Nandyan po yung anxiety, nandyan yung depression. Loneliness also are on the rise even in a world, again, that is more connected than ever. Natatanong niyo po ba yun? Bakit ganito ang nangyayari sa buhay po natin? Kaya po ang ganda na ito po yung gustong tumbukin ng Panginoon sa atin dahil ayaw po niya na sumabay na lang tayo sa agos ng mundo. At posible po ba na baka ang sagot po sa lahat ng tanong na ito, could it be that we are filling ourselves with the wrong things? Ito po kaya yung sagot? Baka daw po pinupuno natin ng mga bagay na mali ang ating buhay.
Kaya naiiwan po na ang ating kaluluwa ay namamayat at gutom sa mga bagay na dapat po nararanasan ito. Marami pong tao ngayon na instead of seeking God first, they are trying to satisfy their spiritual hunger with temporary things. I can feel in my spirit that God wants us to be aligned. Tingnan niyo po yung katabi niyo, introduction pa lang po ako, may natutulog na, hallelujah. Amen. Bantayan mo yung katabi mo. Wala pa man. O, ayusin po natin yung upo natin para naman di tayo, para nanonood ng sine. Amen. Come on, sige po. Bigyan natin yung focus natin, bigyan natin yung 100% natin sa Panginoon. Amen po ba? Again, nararamdaman ko po, gusto ng Panginoon na mai-align yung buhay natin. Mai-align sa kingdom niya. Magkaroon tayo ng kingdom order. At huwag nating punuin yung buhay natin ng mga bagay na pang-temporary lamang. Minsan hindi natin maramdaman. Makinig po, ito po yung problema. Kaya I pray and I declare from this series, mabubuksan yung mata natin at mararamdaman natin na ang Diyos palang tumatawag sa atin, because I do believe there are a lot of people here na hindi mo alam na ang Diyos na yung tumatawag sa iyo. And yet, pinupuno mo ang sarili mo ng bagay patungkol sa entertainment. Pinupuno mo yung oras mo ng social media. Ito po yung mga temporary bagay, entertainment and social media. We fill our time with distractions, but we neglect po yung time natin sa presensya ng Panginoon. Napupuno po tayo ng success and wealth. We chase careers and financial security. But deep down, ang pera at ang success po ay still hindi po makakapag-satisfy sa atin. Pinupuno din po natin ang sarili natin like relationships and approval po ng tao. Yung iba sa atin kinikrave ang validation mula po sa ibang tao. More than sa affirmation ng Panginoon. Kung alam mo na approved ka na ng Diyos, kung alam mo na secured ka na, you were made in God's own image and likeness, wala na pong iba pang way bakit kailangan mo pang i-prove yung sarili mo sa mundo. You don't even need to prove yourself to anyone or dito sa mundo. God has already approved of you. Romans 5:8, while we were yet sinners, Christ already died for us. Namatay na yung Diyos para sa atin. Makasalanan pa tayo nun. What more pa ngayon yung mararanasan mo ngayong anak ka na niya. So wag mong habulin yung palakpak ng mundo. Wag mong habulin kung anong ino-offer ng mundo, temporary lang po yun. And also religious rituals without true hunger. Nakakalungkot po that some may even go to church out of routine. But they lack a real longing for deeper intimacy with God. Ito po ang gusto ng Diyos na maranasan natin from this series, na hindi lang po tayo basta simba, uwi, nang hindi nababago. Kasi po kahit isang encounter mo lang sa Diyos, naniniwala ko, magbabago ang buhay mo. With just one encounter, you will never be the same again. Kaya meron pong gustong, alam mo yon, yung mga puso natin na mabababaw, may gusto ng Panginoon gawing balon yung puso natin. Yung hindi po basta masasatisfy. Kaya po yung greatest danger na kinakaharap natin is losing our hunger for God. Yan po yung dapat na maibalik, yung kauhawan natin sa Diyos. At dahil po pag tumigil tayo na i-crave ang presence niya, ang kanyang righteousness, ang katotohanan, hindi po natin napapansin, nagsasettle na po tayo sa spiritual junk food. Akala natin, yung mga easy-easy na po ngayon.
No? Mga fast food or what, kala mo nabubusog ka pero sa totoo, wala pong sustansya. Sabi ng Proverbs 27 verse 7, a person who is full refuses honey. A person who is full, puno na, refuses honey. But even bitter food tastes sweet to the hungry. Ang taong gutom na gutom, kahit mapakla, kakainin. Pero yung tao daw po na busog, kahit honey pang masarap yan, hindi niya papatulan. Ang ibig pong sabihin yan, when we are too full of the world, we no longer hunger for the things of God. Pag masyado na po tayo na punong-puno, minsan nagtataka ka, bakit parang wala na akong gana mag-church, wala na akong gana mag-pray, wala na akong gana magbasa ng Bible, tinatamad ako, kahit ulit-ulit na lang ine-explain yan sa church, ina-announce, bakit parang wala akong pakiramdam, bakit anong nangyayari sa akin, bakit parang ang layo ng Diyos, you are too full of yourself. We need revival. We need spiritual alignment. We need to hunger again for God. Amen. Revelation 3:16, but since you are like lukewarm water, neither hot nor cold, I will spit you out of my mouth, sabi ng Diyos. A lack of hunger, church, for God leads to spiritual complacency, which is dangerous to our faith. Kaya po, sa harapan ng Diyos, kapatid, tingnan niyo po ako, sa harapan ng Diyos, wala pong estado na chill lang or safe na nasa gitna, pastor, di naman ako sobrang init, di rin ako backslider. Sa gitna lang ako. Wala pong ganun. Sabi ng Panginoon, gusto mong magpakalamig, magpakalamig. Pag gusto mong magpakainit, magpakainit ka. Dahil kung nasa gitna ka, isusuka kita, sabi po ng Diyos. Huwag po nating hayaan na mag-lead po sa spiritual complacency yung ating estado spiritually. Dahil delikado po ito sa ating pananampalataya. Tingnan po natin yung importance ng hunger sa buhay po ng tao. Amen po ba? The importance of hunger in the Christian life. First, let's talk about physical hunger versus spiritual hunger. Gising pa po ba yung katabi nyo? Pakicheck po kung humihinga pa yan o nag-amen pa. No? Pag di na nag-amen yan, sikwan me, sige. Para magising. Amen. Ang hunger and thirst po are the strongest natural desires of the human body. Binigyan po tayo ng ganong klase ng natural desire ng Diyos, no? Na nagpapakita po na ang isang tao ay buhay pag meron po siyang hunger and thirst. Ang taong normal ay nagugutom at nauuhaw. Na normal po yung pangangatawan mo pag nagugutom ka at nauuhaw ka. Ibig sabihin yan, buhay ka. Okay po. Kabaligtarin po niyan, alam natin kung madedeprive po ang isang tao sa pagkain at tubig, eventually po mamamatay po ang tao. So, kung paano po, just as physical hunger ay essential for survival, para po tayo'y mabuhay, ganun din po, ang spiritual hunger naman ay essential for a thriving relationship with God. Ulitin ko po, kung sa physical, kailangan mong magutom, mauhaw para mabuhay, ganun din po sa ating spiritual na buhay, dapat po may hunger. At gusto ko pong tanong sa bawat isa, nasaan na po yung kauhawan at kagutuman natin sa spiritual na bagay? Are we hungering? Are we thirsty for God's presence? Ano po kaya yung hinahanap natin? Ano po kaya yung kinikrave natin? Dahil napakadelikado na pag tayo po ngayon ay hindi na nagugutom at nauuhaw spiritually, ibig sabihin may problema tayo. Amen po ba? May problema tayo. Panandalian pong gusto kong iwan. Alam ko po, naintindihan na po natin itong physical hunger versus spiritual hunger. Iwan ko po ito panandalian. And let's look at the larger context ng ating text in Matthew 5 verse 6, no? At ito po ay under sa Beatitudes, no? Letter B, the Beatitudes is a call
to kingdom mindset. Kaya po kanina ko pa po sinasabi na merong alignment na gusto ang Panginoong gawin sa ating mga buhay. Ang Matthew 5 verse 6 po ay parte po ito ng Beatitudes. No, kagaya ng iba sinasabi lang sa Beatitudes is beatitude. Ibig sabihin po, no, ito daw po ang dapat na characteristics, pag-uugali ng isang taong who belong to God's kingdom. Okay? Nakita niyo po? Yung Beatitudes, yan po lahat na sinabi ng Panginoon. Na blessed are the pure in heart, blessed are the meek. Lahat po na yan. Beatitudes, beatitude. Yan ang dapat na pag-uugali na meron daw po tayo. Kaya ang Beatitudes po ay parang nire-reverse niya yung worldly values at ine-emphasize po niya yung inner na transformation rather than external religion. At malinaw po dun sa Matthew 5 verse 6 na sinabi po ni Jesus, or Jesus did not say, blessed are the full. Hindi niya sinabing mapalad ang mga taong puno, busog. But Jesus said, blessed are those who hunger. Pinapakita po ni Jesus dito, ine-emphasize niya that the Christian life is marked by an ongoing desire for more of God. Ongoing. Come on, say that word, ongoing. Ongoing desire for more of God. Tingnan po natin yung text. Let's try to look at and interpret yung Matthew 5 verse 6. Number 1, ginamit po yung word doon. Sabi, blessed are the pure in heart, no? Or blessed are those who hunger. Let's try to dissect yung verses pong yon. Yung verse pong iyon, una, the word blessed. Ang blessed po sa Greek word ay makarios, no? And the word blessed, makarios, it means fortunate, deeply happy, or spiritually fulfilled. Ang sarap po ng feeling na yan, that you're fortunate, you're deeply happy. Sino po dito gusto niya makaranas ng state na siya po ay deeply fulfilled? Can I see hands? Come on. Sa mundo ngayon na malimit kang makakita or makaranas ng mga talagang bagay na magpapasatisfy sa iyo fully. Again, fortunate, deeply happy, or spiritually fulfilled. This is not a fleeting emotion based on circumstances, but a state of divine joy that comes from living in alignment with God's will. Wow. Doon pa lang po sa blessed, Macarios, pwede na tayong umuwi eh. Dahil sa mundo, yung word na blessed, ay blessed ka. Anong ibig sabihin ng blessed ka? Ay, ito niyang sakyan, blessed ka. Ha? Blessed ka, ano ito? Ay, may bago kang cellphone, iPhone 16. Napaka-blessed mo. Wow! Look at that. We're okay lang po na nagagamit natin yung word na blessed, pero dito po sa pinag-uusapan natin, mas maiintindihan mo ano ba talaga yung meaning ng Bible pag sinabi niyang mapalad. Hindi mapalad ang mayaman, mapalad yung may cellphone, mapalad yung meron material. Hindi po yan ang blessed sa Bible. Hindi po yun state of emotion. Hindi to fleeting emotion na nawawala, sabi po dito. But a state of divine joy. Galing yung joy sa Diyos. At galing po yun sa pamumuhay, look at this, in alignment to God's will. Palakpakan natin yung Panginoon. I'm here to tell you, the Rock City Church, you want to be blessed? You want to be happy? You want to be extremely satisfied and fulfilled? You need to live, look at me, in alignment sa will ni Lord sa buhay mo. Uulitin ko po, bigyan ko ng emphasis ulit. Gusto mong maging satisfied, dapat ang buhay mo lumalakad po in alignment. In alignment sa plano ng Diyos para sa iyo. In short, kahit meron ka lahat, pero yung buhay mo wala kay Lord, hindi naka-align, hindi ka blessed.
Hindi yan ang sa mundo. Iba ang panukat. Pero sa kingdom ng Diyos, it almost always works paradoxically, baligtad. At kaya nga po natin to inaaral. Kasi pag meron kang sapat na knowledge, lalakad ka ng matuwid. Kasi po, madalas pag hindi mo alam, san-san ka patungo. Kala mo ito yung buhay. Kala mo ganito. Kaya po, this is the time, this is also the year ng increase na seryosohin mo yung relationship mo kay Lord. Even yung church, pinoprovide niya na lahat ng mga pag-aaral para sa ating lahat. Ikaw na lang yung wala eh. Hello? Okay lang po yung may mga trabaho. Pero kung gusto niyo po, meron tayong mga online class ng ating discipleship. I think that's a good news. Kung di po ako nagkakamali sa mga nag-foundation class, yung iba po online, may klase ng Sunday evening, I think. No? 7 p.m. mamaya. Sa mga gusto pong humabol ng foundation class. Kung may trabaho ka ng Saturday morning, gusto mo, pero hindi ka makapunta, mag-sign up ka po sa labas mamaya at sumabay po kayo sa klase mamayang 7 p.m. Hello? Tinan mo yung katabi mo ulit, i-check mo kung gising na. Napakabilis po ng oras at nasa simula pa lang po ako. At sabi ni SM ay dapat, tama ba? 11:30? Saan po kaya natin to itutuloy? Sa labas na lang ng parking? Amen? So balikan po natin. No? Itong blessedness po, itong makarios, it is not worldly happiness. Hindi po ito nakadepende sa success, sa possession, or comfort. Again, it comes from the inner joy dahil alam mo na approve ka ng Panginoon. It's an inner joy that comes from God's favor. Yun po yung ibig sabihin ng blessed. Okay? Number 2, blessed are those who hunger and thirst. Let's talk about hunger and thirst. Jesus uses hunger and thirst. No? These are two of the greatest or the strongest human desires to describe an intense spiritual craving. Grabe, ang daming pwedeng sabihin na term ni Jesus, pero ginamit niya yung napaka-intense. Hunger. Thirst. Makaka-relate tayo kasi alam po natin yung feeling ng nagutom at nauhaw. Tama. Baka yung katabi mo ngayon, gutom na. Hello? Hunger and thirst, it's a symbol of what? It's a symbol of desperation. Nakwento ko nga po before, di ba? Pag gutom ka, saan ka dinadala ng apit, ng cravings mo? Diyan alauna na, pag may ranop ka, Grab, Food Panda. Hello, McDo Delivery. Alauna na, lumalamon ka pa ng... Di ba yun yung nagagawa ng kauhawan at gutom natin? Talagang magiging desperado ka, gawin mo lahat, malamnan lang yung tiyan mo. Paano po kaya sa spiritual nating buhay? Hello? Kung paano po sa pisikal, tayo'y nagugutom, nauuhaw, alam niyo po, ang totoong tagasunod ni Kristo ay dapat meron din po siyang malalim, a deep and relentless longing for righteousness. Palakpakan natin yung Panginoon. At kung titingnan po natin, no? Hindi lang po babasahin ng Ingles dahil nasulat po ang New Testament sa original na lengguwahe ng Greek. At ang Greek language po ay may mga tenses din po ito, no? At kung babasahin po natin, yung ginamit po na Greek verb tense po dito, the Greek verb tense, it implies a continual, ongoing desire, not a one-time event. So ngayon po, lumalalim na yung pagkakaalam natin. Kala mo lang, those who hunger and thirst. Pero po sa Greek verb, yung tense niya na hunger and thirst, ibig sabihin, ongoing. Hindi lang minsan ka nauhaw at nagutom. Di ba minsan sa atin, bilang na bilang natin yun, nauhaw tayo nagutom nung unang bagsak ng taon, na-receive ko yung prophetic word, nung culmination night. Grabe, yun po eh. Parang mga mountaintop moments natin.
Pero hindi pala tayo tinawag na mag-apoy lamang temporarily. Pero nais pala ng Panginoon, it suggests a lifestyle of constantly seeking more of God. Constantly seeking more of God. The Rock family, constantly. Come on, shout, constantly. Ibig sabihin, eka mo mapali, eka mo panto na ni Lord Sunday. Tomorrow, Monday, you are constantly seeking, pursuing God. On a Tuesday, you are constantly seeking, pursuing God. Palakpakan po natin yung Panginoon. And this echoes Psalm 42 verse 1. As the deer pants for streams of water, so my soul pants for you, O God. Again, ang totoong tagasunod ni Kristo, true followers of Christ, are never content with a shallow relationship. They always want more of God. Kaya po natutuwa po ako sa mga nagre-respond. Marami pong nag-a-attend ng Empower Night Wednesday. Nag-sign up pa po sila, tapos na sila sa growth track. Yung iba naman po ay nasa foundation class, Wednesday, Friday. Pero sa taong uhaw at gutom kay Lord, ang sagot, why not? Kung sa ibang lugar, ibang bagay, kaya natin bigyan ng oras, kaya mong gastusan. Hello. Bato-bato sa langit. Kung ibang bagay, kaya natin gawan ng paraan. Baka oras naman ngayong taon, gawan mo naman ng paraan yung spiritual life mo. Hello. Di po ako galit. Amen. Number 3. 3 minutes na lang po. Grabe. Righteousness. Sa Greek po nito ay, nakalimutan ko paano basahin. I forgot again. Nakalimutan ko. Parang okay. Dikaiosune, parang ganyan. Okay? Huwag niyo nang alam yung Greek. Sinasama lang natin yun para alam nyo. No? Huwag niyo namang ipangalan sa mga anak niyo yan. Dikaiosune. Arigato. Iba po. Greek po to, hindi po pala Hapon. So the word righteousness, dikaiosune, parang ganyan po. No? Has a broad meaning in Scripture, and it refers to both personal holiness and even social justice. Pag sinabi pong righteousness, no? Tatlo po yung pwede nating pag-usapan dito. Una, yung right standing with God. Righteousness, it means your right standing with God, no? It includes the pursuit of personal holiness, purity, and obedience to God's will. Okay? Pwede nyo na pong picturean po yan. Pangalawa po, pag pinag-usapan yung righteousness, it can also talk about justice and God's kingdom. Ang righteousness po, it also extends to seeking what? Seeking justice, mercy, and God's kingdom on earth. At pangatlo po, pag pinag-usapan ng righteousness or yung tinatawag nating imputed righteousness through Christ, yung right standing mo, imputed, no? Binigay sa atin. Na-explain ko po itong substitution na nangyari kahapon sa foundation class natin. No? Yung ating karumihan at kasalanan ay napunta sa Diyos at ang kanyang kalinisan, it was imputed to us through Christ. And ultimately, true righteousness is not something we achieve on our own, but something given through faith in Jesus. Yan po ang mga example pag pinag-usapan yung righteousness, yung tatlo pong yan. At number 4 po, nasabi po dito, blessed are those who hunger and thirst, for they will be filled. What a promise. Napakaganda pong pangako ng Panginoon na tayo ay mapupuno. Alam niyo po bakit kailangan nating namnamin ito? Kasi sa totoo man, kahit anong hanapin mo, habulin mo dito sa lupa, wala talagang tunay na makakapagpapuno sa'yo, kundi ang Panginoon. The Greek word kortazo, it means to be filled, to be abundantly satisfied. Grabe, saan ka makakita ganyan sa mundo?
Naalala mo yung time pag may bago sapatos ka, talagang binabalik mo pa sa box. Sino dito hanggang ngayon? Yung papel nandun pa. Pero pag luma na yung makabalibag niya mo. Panginisa na niyan yung aso mo, or what? Tama. Wala po eh. Kahit anong phone, lahat po sa mundo na kumukupas, naluluma. Pero pag ang Diyos ay nagpuno, hallelujah. Come on, come on, come on. Pag ang Diyos ay nagpuno, talagang mag-overflow. At hindi po, alam mo yon, hindi kayang tapatan ito ng anuman po sa mundo. In the ancient world, ginagamit po itong word na ito, yung kortazo. This word was often used to describe sa pagpapakain po nila ng mga hayop. Kortazo, ibig sabihin, pinapakain nila hanggang magbondat nila. Until they were completely full. At ito po yung pangako ni Jesus, that those who seek righteousness will be completely filled. Grabe, completely filled. No wonder minsan nakakarinig ka, Kristiyano to, alam ko ganito lang yung buhay nito, alam ko parang magkasakit siya man niya. Pero bakit pag in-explain, tumitingin yung tao kung sino ka sa estado mo, hindi ka naman mayaman, sakto ka lang, pero parang mas masaya ka pa dun sa mas maraming pera. Yun ang ibig sabihin minsan nun. May kulang, may sakit, may anumang pangyayari sa buhay mo, but in Jesus, you are completely filled and satisfied. Yun po yun eh. Amen. Sige, palakpakan mo pa si Lord. Hallelujah. So paradoxically, the more we experience God, the more our hunger for Him grows. Sa physical po, the more po na hindi ka kumakain, nagugutom ka. Sa kingdom ni Lord, baligtad, the more na kumakain ka, nagugutom ka rin. Tama po ba? At sa buhay po natin ngayon, we experience satisfaction in knowing God now. Nararanasan natin siya. Nasa-satisfy po tayo. But the ultimate fulfillment, darating po yung time na pag nakasama na po natin ng Diyos in eternity, when we are fully united with Him, we will be completely satisfied. Completely. Palakpakan po natin ang Panginoon. Revelation 7:16 to 17, they will never again be hungry or thirsty. They will never be scorched by the heat of the sun. For the Lamb on the throne will be their shepherd. He will lead them to springs of life-giving water, and God will wipe every tear from their eyes. Di na natin mararanasang magutom pa, mauhaw pa. At sabi po, ang Diyos mismo, no, He will wipe our tears from our eyes. There are some biblical examples pa ng holy hunger. Pasensya na po, medyo kailangan ko na po itong bilisan. Biblical examples of holy hunger. Si David po, a man after God's own heart. Psalm 42 verses 1 to 2. As the deer longs for streams of water. Alam ko po, alam niyo po yung text na ito. No? Na pinakita po dito ni David, he expressed deep longing for God, comparing it to a deer. Thirsting for water. Ang isang usa na sobrang active. Imagine, mainit na, active ka pa. Anong resulta nun? Uhaw. Tama? Kaya kinumpare niya kung paano daw na sobrang mauhaw ang isang deer. Ganon din daw po ang kanyang deep longing sa Diyos. This hunger was the foundation of his intimacy with God. Kung merong binabantayan si David sa kanyang relationship kay God, ito po yung pagkauhaw at pagkagutom niya. Hello? Psalm 63 verse 1, O God, You are my God, I earnestly search for you. My soul thirsts for you. My whole body longs for you. Grabe. And this parched and weary land where there is no water. Pinakita po ni David dyan that even in the wilderness, David's priority was to seek God. Kaya po ngayong taon, ng increase, anuman pong season ka, in abundance, or may kakulangan, or may problema man, or wala, maging continuous po yung pagsisik natin, yung priority natin na hanapin ng Panginoon.
Next po, si Paul, he was never satisfied of his knowledge, with his knowledge of God. Si Paul po, na isang Pariseo, he's a lawmaker, napakatalino, no? Umupo sa paanan po ng pinakasikat na rabbi during his time na si Gamaliel. And anong nangyari? He wrote almost 1/3 2/3 ng New Testament. At makita po natin na pwedeng si Paul na po yung talagang OG na tinatawag. And yet, sabi niya sa Philippians 3:10-12, I want to know Christ. Grabe. Tayo parang ang onti pa lang ng alam natin. Mas mayabang pa tayo kay Paul. Si Paul, ang dami nang naisulat, na experience. And yet, sabi niya, gusto ko pang makilala si Kristo. Hello? Verse 12, I don't mean to say that I have already achieved these things, that I have already reached perfection, but I press on. Tingnan mo yung mindset ng isang uhaw kay Lord. Yung iba sa atin complacent na, okay na, narating na, okay na ako dito, natapos ko na yung classes na, marami na akong kaalaman. Si Paul, ang dami nang naranasan pero hindi siya humihinto. Sabi niya ba, I press on. Nagpapatuloy ako. Paul, even after years of ministry, is still long to know Christ more deeply. I want to challenge each and every one, if you are 20, 30 years na po, nakilala mo yung Panginoon, may relationship ka kay Lord matagal na, ang tanong ko po sa inyo, kamusta po yung longing nyo sa Diyos? Kamusta yung kauhawan mo sa Diyos? True spiritual hunger, it leads to continual growth. Napaka-inline po nito sa ating prophetic word that we're talking about increase. We're talking about growth. At kung nais nating patuloy na lumago sa ating buhay spiritual, kailangan patuloy din po ang ating pagnanasa na kilalanin si Kristo. Dito po tayo matatapos how to cultivate spiritual hunger. First, you need to recognize your need for God. Makita po natin na hindi bagong cellphone, hindi bagong sapatos, bagong relo, bagong anong bagay, material ang kailangan mo. Ang kailangan mo ngayon ay si Kristo. Tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo, recognize your need for God. Revelation 3:17, you say, I am rich, I have prospered, and I need nothing. Not realizing that you are wretched, pitiable, poor, blind, and naked. Ang church po sa Laodicea ay nagmamalaki sa kanilang kung anong meron sila. Pero sinabi po ng Panginoon that they are spiritually, what? Lukewarm because they did not recognize their need for God. Kaya ang una po na step sa spiritual hunger ay ma-realize mo na without God, you are empty. That's letter A. Gising pa po ba tayo? Letter B. Paano po natin makultivate yung kauhawan, kagutuman natin sa Panginoon is we need to feed on the Word of God. This year po, nasain natin. Kung wala ka pang personal na Bible, physical Bible. Maraming bagay kaya mong bilhin. Bible, kapatid. Bumili tayo ng hardbound na Bible para alam natin buksan. Dalhin po natin ito. Amen? Matthew 4:4, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Kung paano po ang pagkain nagsusustain sa ating katawan, ganoon din po ang salita ng Panginoon na nagsusustain sa ating kaluluwa. Kaya ang patuloy po na pagbabasa ng salita ng Panginoon ay nag-i-increase po ng ating appetite kay God. Yun pala yun eh. Minsan bakit wala tayong appetite? Kasi ngayon nga, di tayo nagbabasa ng salita ng Panginoon. Letter C, spend time in God's presence. No? Pwede po mag-play kayo ng worship song sa bahay nyo. Lumuhod kayo, umiyak kayo, purihin nyo yung Panginoon. Mag-spend time po tayo sa presence ni Lord. Psalm 16:11, in your presence there is fullness of joy. Yung pala yun. Kaya alam mo pala yung mga masayahing tao, Kristiyano. Alam mo na yung siping mo, anong makasmile ya? Ang mga palangiti at masaya daw ng mga Kristiyano, yun ang mga Kristiyanong nagbababad sa presence ni Lord. Hello. So the more time we spend in God's presence, the more we desire Him. And letter D,
We need to fast and pray for more of God. Joel 2 verse 12, return to me with all your heart, with fasting, weeping, and mourning. Ang fasting po ay nakakapag-intensify ng ating hunger para sa Diyos. At alam niyo po, ang fasting, natatanggal niya, nare-reset yung buhay mo, nare-reset na aalis pati mga distraction. Siyempre, pag mag-fasting ka, yung mga gusto mong kainin, hindi mo makain. Mas maganda, sabayan mo ng fasting, ng social media, ng phone. Ayun, grabe. It's between you and God. Magkulong ka sa kwarto. Lord, nanggawan ko, mag-pray ka. Okay? Dalawa pong reward ng holy hunger. Last na po ito. The reward is letter A, sabi ng Panginoon, they will be filled. God will fill, no? Or God fills the hungry. Ang sarap po pag, alam niyo po, ang sarap, ibang-iba pag ang Diyos ang bumusog sa'yo. Ulitin ko po, iba pag ang Diyos ang bumusog sa'yo. Talagang you will be completely satisfied. Luke 1:53, He has filled the hungry with good things, but the rich, He has sent away empty. Ang mga desperado po sa Diyos ay, they will experience fullness, while those who are self-sufficient po will remain empty. No? Huwag po tayong umasa sa sarili natin, huwag tayong umasa sa anong kakayahan natin, umasa tayo sa Diyos, dumepende tayo sa Diyos. And letter B na reward po ng holy hunger is eternal satisfaction. Binasa po natin kanina itong text na to in Revelation chapter 7, that they shall hunger no more, neither thirst anymore, for the Lamb in the midst of the throne will be their shepherd, and He will guide them to springs of living water. Dito po, nasasatisfy na tayo, but eventually, ultimately, pag nakasama na po natin ang Panginoon, yun po yung sinasabi nating fully satisfied in eternity. Kaya po sa aking pagtatapos, at maging ready na po ang ating worship team, ang tanong ko po is, are you hungry for more of God? Sagutin po natin yung tanong na to, kapatid. Kamusta yung kauhawan at kagutuman mo sa Diyos? 3 question po na pwede niyong picturean na makapag-reflect po tayo. Una, do I hunger for God the way I hunger for food when I am starving? Kung paano ka kadesperadong makakain, malamnan yung tiyan mo pag gutom na gutom ka, ganun ka rin ba kadesperado sa Panginoon? Pangalawang tanong, have I become complacent in my spiritual walk? Tayo po ba, dumating po ba sa time na tayo'y naging complacent? Tinamad ka na ba? Huminto ka? Ang Diyos lang po ang pwedeng makapagpaalab ulit ng puso natin. And lastly, what steps can I take to increase my hunger for righteousness? Nagbigay na po tayo kanina ng mga guide para po makultivate po natin yung ating hunger sa Panginoon. Ngayon po, tatayo po tayo.